Nanalo kayo. Kailangan nyo lang ng tatlong formula para manalo. Anong Una, sipag. Kahit na ikay pagod na pagod, babangon ka para patukayin sa oras at magtotos ka nang naaayon sa schedule mo. Ang Chamberlain at Arlie Chamberlain, mahirapan ka matalo. Unang-una, bakit? Consistent kasi silang umuwi. Alam ko kung kailan sila uuwi. At tinitignan ko kasi sa pakpak. Malalaman ko kung ilang kilometers ang pwede na siyang ilaban. Siguro yung iba, nagsasawa na kakakongrats sa akin sa pagpo-post ko. Dati marami to. Shoutout pala sa mga nagtiwala sa atin. Ayaw lang kasi nilang magpasabi. Pero kilala nila sarili nila. At hindi naman ako magsasabi ng kalokohan lang eh. Hindi ko kailangan mag-promote. Pwede rin akong hindi magbenta. Pero ako nagbebenta ako kasi gusto ko mabentahan yung hindi nananalo talaga. Kasi hindi ko malalaman na ang ibong ko ay medyo marunong na rin o matatag na rin o talagang mananalo, kumbaga sa manok. Kasi dati tayo magmamanok eh. Siyempre, kailangan natin ng linyada ng winning line. No? Ang sa akin, totoo lang, malapit ito sa panalo. Kasi hindi naman ako kukuha ng ibon eh. Mataas yung kwalifikasyon ko sa pagkuha ng ibon. No, hindi kasi ako nakakuha ng ibon na na kung ako ibibili sa mga fancier na kakilala ko, ang una kong gustong mangyari at mabili, una, nananalo sa 3 season. Summer, North, saka South. Yun doon kayo bumabase. Oo, ngayon kung manalo ka doon, titignan ko kung ilang taong ka na nag-iibon. Pero wala akong pakialam kung pangalan mo, kung sikat na pangalan ka, wala akong pakialam dyan. Basta ang gusto ko lang pakalman, hindi ako magtatanong sa'yo ng linyada mo. Hindi. Pero kung may sasabihin kang linyada, di maraming salamat. No? Titignan ko yung ibon. Babasihin ko. Ganito, kagaya nito. Bibigyan kita ng sample. Titignan ko yung ibon nito. Ngayon, titignan ko yung itsura ng ibon sa nananalo mong ibon. Kung ito kamukha, malamang ang tsansa na magkadugo. Ngayon, titignan ko pakpak. Pag tinignan ko pakpak, meron ako kasi na-develop din ngayon dito sa pagtingin ng pakpak. No, ito yung natutunan ko lang na itong paglipad-lipad ko ng napakaraming ibon. Kasi dati, sasakay ako 40, hanggang 50 pa nga sana eh. No, ngayon wala na akong may lilipad na marami kasi nga, bawat club na sasalihan ko ngayon, pinakyaw yung ibon eh. Binibili sir. Ang problema, malalayo. May mga malalayong lugar. Nahihiya naman ako na hindi ibenta kasi dinayo talaga nila to para raw masubukan din daw nilang manalo. Sabi ko, mananalo kayo. Kailangan nyo lang ng 3 formula para manalo. Una, ang formula na kailangan mong ipanalo ay sipag. No, sa sipag, siguro naman, generally, ang sipag ay yun yung kahit na ikay pagod na pagod, babangon ka para patukayin sa oras at magtotos ka nang naaayon sa schedule mo. Ngayon, tiyaga. Minsan makakaranas ka ng talo. No? Pero babangon ka kasi dapat pag natalo ka, diyan ka magsisimulang lumakas. Gawin mong inspirasyon yung pagkatalo mo, kagaya na nangyari sa akin. Unang saba ko ng karera, ayun, rank 104 ako, 105. Malayo siya. Talagang napakasama ng loob ko noon. Yung nangyaring sitwasyon na yun. Kasi sabi ko, meron naman akong pambili ng ibon na mamahalin. Ba't hindi ako makabili? Pero kahit bumili ako ng ibon na mamahalin, wala rin nangyari eh. Hindi pala yun ang sikreto. Ang sikreto, dapat kilalanin mo ibon mo. Number 1. Yan yung sa pagkilala naman ng ibon. Ngayon, doon naman sa sinasabi ko na tiyaga, yun nga, tsatsagain mo sila. Pagmamasdan mo, titignan mo kung anong kailangan nila. No, tapos manood-nood ka rin ng mga ibang vlog na marami rin kasi mga fancier na magagaling. Hindi ngayon sa panahon ngayon, kahit yung backyard lang na sa tingin mo walang pag-asang manalo. Mananalo 'yan. May nananalo. Hindi mo lang alam dahil nga unang-una hindi ka nalaro sa iba-ibang club. Kagaya ko na lumalaro sa halos lahat ng club dito. Na kaya ko mag-load. Hangga't kaya ko mag-load, pit ako. 3-4 ang niloloadan ko. Kaya ko. No, nakikita ko sila. Tapos na-i-adapt ko yung sitwasyon na, ganun pala ang mga ginagawa nila. Kaya mas napapalakas ko yung sarili ko. Ngayon, yung pagkatalo ko, yun ang gawin ninyong inspirasyon as newbie. Gawin yung inspirasyon na, talo ko ngayon. Sa susunod, anong rank ko? 104, 105. Makikita yan. Ngayon na sumunod ko ng laro, ang rank ko, hindi na ako na, sabi ko sana kahit mga rank 20 lang ako. Sabi ko kahit na yun na yung pinakamataas kong pangarap. Pero anong nangyari? Hindi ganoon. Naging 1 to 10 ang rank ko, nasa 1 to 10. Ayos. Aksidente,
ayun, nagwa 1, 2, 3. Yun na yung alam ng pwesto ng aking ibon. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, malas-malas na kapag nasa number 6. No? Sabihin na natin hindi tayo perfect sa standing ng ranking. Halimbawa, pag overallan, nasa 1 to 20 tayo. Pero, pulling winner tayo. Kasi yung iba, masasabi ko na yun sila, hindi nila alam ang sinasali nila. Kasi nauna yung ibon nila, ba't di nila nakasali? Una, may ilang dahilan kung bakit. Ito na siguro yung alam kong dahilan. Hindi nila alam na bibilis yung ibon nila o wala silang tiwala sa ibon nila. Pangalawa, kulang siguro sila sa kapasidad ng pinansyal. Kaya hindi nila magawa yun. Pangatlo, baka sabihin nila wala silang oras para manghuli. O aksidenteng talagang napakabilis ng ibon na yun. Kasi marami ako nakakalaban na ang tutuloy ng ibon. Pero hindi naman consistent. Ang Chamberlain at Arlie Chamberlain, mahirapan ka matalo. Unang-una, bakit? Consistent kasi silang umuwi. Alam ko kung kailan sila uuwi. Yun. Kahit lalo na pag naulan. Yan ang gustong-gusto nila sa ulanan. Kasi sa ulanan, pakiramdam ko, hindi sila basta matatalo. Yun siguro dahil nga kilala ko sila. Importante kasi sa pag-aalaga ng ibon, una, yun nga, sipag. Pangalawa, tiyaga. At pangatlo, ibon. Yung ibon dapat kilala mo. Okay. Yung ibon mo. Sasabihin mo, bago ka lang, hindi mo alam kung anong itsura ng ibon mo, kung anong lipad ng ibon mo. Yun na nga yung challenge eh. Alamin mo kung anong lipad ng ibon mo base sa ronda, base sa toss. Kasi ang toss, may mga training ako ng ginagawa sa pagtotoss na markingan. Siyempre, magpupuling tayo eh. Kumbaga, kung ginagawa ng ating kalaban na mag-training, syempre gawin din natin yun. Dahil gusto nating manalo eh. Hindi natin gustong matalo. Pangalawa, yung pagtingin mo ng ibon, titignan mo yung karakteristik ng ibon. Syempre, yung sa tingin mo magilas, maganda katawan, maayos. Ako kasi may tinitignan sa pakpak. Ano yung tinitingnan niyo, boss? Ang tinitignan ko kasi sa pakpak, malalaman ko kung ilang kilometers ang pwede na siyang ilaban. Kahit na hindi ko siya ginagamit. Ang hirap nun, boss. Mahirap. Siguro yung iba, ang iniisip, mayabang to kasi paano niya malalaman yon kung hindi nalipad. Sa simula pa lang ng ibon, ronda pa lang, doon ako nakakalamang sa ibang puncher siguro, na mga bago rin. Kasi mga veterans, baka hindi kasi pumayag na nalalamangan ko sila. Pero as newbie puncher, at veterans naman yung aking papayuhan, ito naman yung may papayo ko, mag-upgrade kayo ng ibon. Iba na kasi karera ngayon, kaya marami nalulumaang veterans na huwag naman sana magalit. Kung sa pooling dang, sinasabi kasi ng mga kalimitang veterans na nakakausap ko, ang tunay daw na karera ay derby. Nasa dulo daw. Pero pan race, from the word pan race. Di ba't karera ang race? Di ba? Ibig sabihin, ano ba yun? Kasi sa akin, ang karera, umpisa pa lang na nagsakay ka ng truck, o umpisa pa lang na sumali ka, kasi pag sakay mo ng truck, syempre may pamasahe yan. Ano yun? Lagi ka na lang magbibigay ng pamasahe? Ba hindi. Iba yung aking maging katwiran. Ako may pera akong pambayad ng pamasahe kasi maayos naman yung ating trabaho, saka yung ekonomiya naman natin, hindi naman aping-ape. Pero, ako, may natutunan ako sa pag-iibon eh. Ano yun, sir? Ang basic na natutunan ko sa pag-iibon, na hayaan mo yung ibon ang magbigay ng kanilang patoka. Magbigay ng pamasahe. Para hindi ka gumagastos. Which is, dinevelop ko sa napaka-ikling panahon, ganun na nga nangyayari. Ngayon, Wingmaster pa ang gamit ko. Shout out sa Wingmaster. Baka naman. Wingmaster talaga gamit ko. Dahil nung nag-ano ako sa Wingmaster, nakita ko yung improvement ng ibon. Kahit magbago-bago ako ng patoka, which is hindi rin maganda yung pagbabago-bago kasi nababago yung ng ibon yung kanyang build, mga bagwes, yung feather alam naman ng lahat na nag-iibon yan, yung lalo ng mga veterans. Pero nung gumagamit ako ng Wingmaster, maayos siya. Saka talagang nakukuha ko yung performance na gusto ko. Nakukuha ko. Yun yung aking mga na gustong ma-develop as puncher na kailangan tayo bilang puncher o bilang newbie, kailangan nating manalo ng manalo. Bakit? Kasi doon tayo yun ang mabibigay sa atin ng katatagan sa pag-iibon. Lahat na nag-iibon, mahal ang kanyang ibon. Ako nga dati, ang tingin ko sa ibon, pan-side beetle lang Nung bago-bago ako kasi lagi kami nagsa-side beat dito. Kasi nga bago ako, lalabanan ako ng lalabanan. Ang nangyari, kahit ako'y bago, nananalo pa rin ako. Kahit hindi ko alam ang dahilan kung ba't ako nananalo. Simple lang, siguro swerte.
No, doon papasok yung saltang swerte. Pero kalaunan, siguro hindi lang isa hanggang 10, hanggang 12, hanggang 20 nananalo. Eh sabi ng iba, hindi na swerte yan. No, Galing na. baka tsamba o galing. Eh sabi ko nga, hindi ko alam. Kaya kailangan ma-develop kung ma-develop. Kasi nangyayari, continuous learning ang ginagawa ko. Tapos yung lahi na dati ko na mumurahin noon nung ako'y baguhan, pinagtatanggal ko na yon. Minsan tukod nga nakakabili kami ng tukod. Hindi ko naman kasi alam yung tukod, syempre, wala pa akong puso ng puncher eh. Malay ko ba yung tukod tukod pala ng karera. Hanggang sa na-develop ko yung pag-iisip ko na, ang tukod, hindi pala dapat nabibili kasi baka yung aking ibon tumukod, bibilin din yun, syempre. Kaya ang ginawa ko, binaklas ko yung mga bagwis nila hanggang sa pinatubo ko. Nung mahaba na yung mga bagwis nila, inalpasan ko na sila. Siguro nagbalikan na sa kanilang amo. Bahala na sila, basta ayaw ko sa loob ko ng tukod. Hindi ko tinotolerate yun kasi nga, ang gusto ko ngayon, total ako na may nakakabili ng medyo may pressure ng ibon. Tapos yung performance naman nila, hindi naman ako, siguro yung iba, nagsasawa na kaka-congrats sa akin sa pagpo-post ko. Kaya ang gawin nyo, pag ako yung nag-post, huwag muna kayong mag-congrats. Hintayin nyo yung second post kasi baka panalo rin dun eh. Di parang isang congrats na. Kasi yung iba sa totoo lang, mga 3 buwan na siguro yung mga yan nagko-congrats. Ako yung nagpapasalamat kasi yung pag-follow nila sa akin, maganda yung feedback ng pag-follow nila sa akin. Dahil nga unang-una, marami nag-i-inquire. Ngayon, ang target ko talaga na bentahan, yung kung maaari lang sana at nakikiusap ako, kung mag-inquire kayo ng ibon, unang-una, isipin nyo yung presyo talaga ng ibon. Huwag na kayo mamburaot kasi ako nung nabili ako ng ibon, hindi naman sa siguro sa mga nakakakilala sa akin dyan. Hindi ako natawad. Titignan ko lang ibon. Pag hindi ko gusto, hindi ko bibilin. Sabi ko nga sa iyo, mataas ang qualification ko paghahanap ng ibon. Kailangan manalo ka muna ng 3 season. No, na hindi ka talaga nawawala kasi ang tawag doon consistent. Yun. No, consistent ang tawag diyan. Hindi yung tuwing summer lang magaling ka o kaya tuwing north lang magaling ka. Pero pagdating ng south, gulong ka. Ibig sabihin may ibon siya na para sa newbie, ito ang payo ko. May ibon siya na buraot na hindi talaga nag-aalak ng mananalo. O kaya ang hanapin mong ibon, yung isa na halos ang linyada. Na parehas naman nananalo. Hindi yung iisa lang yung alam na linyada na yun lang ang nananalo. Which is, minsan kasi kukuha ka sa mga puncher na nangyari kasi sa akin yun, bumili ako ng ibon. Kasi tuwan-tuwa ako, hindi ko na lang mame-mention kasi kahit yung mga bumili, hindi ko na rin naman mine-mention eh. No, bahala na sila, kilala naman nila ang pangalan nila eh. No, nakabili ako ng ibon, akala ko matindi ibon. No, yung pala naibili kong ibon, nanggaling pa rin sa ibang puncher. Binili niya rin, hindi nag-produce sa kanya na maganda, ibinenta niya rin sa akin. Ngayon, hindi rin nag-produce sa akin syempre maganda dahil wala nga nangyayari. Yun nga, magaling na mag-iibon yun eh. Ako pang mahina mag-iibon lang na, kumbaga, eto nga, lagi nang sinasabi ng mga ibang tao na, magaling na sa pooling yan. Ang pooling kasi sa akin medyo sagrado eh, pagdating sa pangangarera. Kasi yung pooling sa akin, mahirap manalo kasi ng pooling. Sinasabi siguro yan ng mga ibang tao na para madali manalo ng pooling, subukan nyo muna manalo. Ngayon, pag nasubukan nyo manalo, di manalo ulit. Ngayon, pag subukan nyo ng manalo, at sa tingin ko yun, nagpapapanalo na kayo, hamunin nyo muna yung 3 buwang walang humpay na pananalo. O kaya yung 3 linggo kung sunod-sunod talaga na hindi natalo. No, sabihin na natin na basta ako kumuha ng pera, panalo sa akin yun. Kaya nga ako may mga ninong at ninang eh. Pag tinawag ko ninong at ninang sa club, ibig sabihin, lagi nagbibigay ng pera yan. Totoo yun, kahit hindi Pasko. Kaya ako, wala naman kasi akong iniisip kundi manalo. Kasi nga, unang-una, marami tayong patukain. Kung newbie ka, tapos wala kang sapat na pera, huwag mo nang isipin magpatalo. Ang isipin mo, mangarap ka na, manalo. Yun. Manalo. Bakit? Kasi pagka wala ka nang ipapatuka, mag-aaway kayo ng iyong pamilya. Buti nga yung aking asawa, natutuwa kasi shoutout para sa aking asawa na dati hindi masyado pinapansin ng pag-iibon. Ngayon, libre na pati load niya. Kaya kahit pa paano, natutuwa na, nakikiabang na, nakikigulo na rin. No, minsan siya nag-aabang talaga dito kasi nagtotos ako eh. Totoo naman, disiplina. Hindi ko naman sinasabi na natutukan talagang ibon. Which is kailangan naman talagang tutukan ng ibon. Pero kung anong trabaho mo, dun mo ibagay ang sistema mo. Halimbawa, na construction ka, 8 to 5 ang oras mo. Hindi alam mo na kung anong oras ka magpapatuka. Diba? Kasi 8 to 5 eh. Kasi ako, kalimitan dito, 7 to 4 ako magpatuka eh.
Kahit construction, nauwi talaga ako para magpatuka. Ngayon naman, nag-a-adjust lang ako kapag, tawag dito, kapag meron akong mga lakad, may mga tawag ang aking client kasi as puncher, meron naman akong ibang field talaga na construction talaga yung aking field na kailangan ko magtrabaho. Kasi kung ikaw yung newbie, tapos lagi ka natatalo o tumataya, tapos sasabihin mo masaya ka, eh hindi naman ako ipokritong tao. Kalokohan yun. Kalokohan. Dahil nga unang-una, yung pananalo, hindi uuwi lang ang ibon. Tigilan nyo na yung makalumang henerasyon natin ngayon. Kasi ang henerasyon pala natin ngayon, ay makabago na. Yung makalumang henerasyon, tigilan nyo na yun. Ang payo ko, kahit sa newbie, pilitin yung manalo. Natutuwa ako na may mga kalaban akong laging nananalo, laging tumatalo sa akin. Tuwan-tuwa ako niyan. Hindi ako nagagalit o naiinggit. Hindi ako marunong mahingit na tao. Yun ang klaseng pagkatao ko. Hindi ako naiinggit. Pero ako, na-challenge ako. Habang tinatalo mo ako, sigurado ako pagbalik ko, mas matibay na ako. Yun yung aking laging pamantayan. Pero dahil nga, syempre, nananalo ako, natutuwa ako, pero nalulungkot naman ako sa ibang puncher na yung ibang puncher, tawag dito, nagkukuit, tapos malalaman mo, nag-aaway yung mga asa-asawa, kasi nga, walang patuka, inaagaw pa. I-convert nyo kasi yung oras nyo sa pananalo. Pag-iisip ng mataas na pangarap. Ano yung mataas na pangarap? Panalo. Yun yung mataas na pangarap. Kasi hindi lahat, umuuwi ang ibon. Sabi nga ng ibang mga vlogger, hindi lahat nakapagpapauwi. Oo, tama sila doon. Pero mas mahirap ang pananalo. Pero kung ikay mananalo, madali na yung pag-uwi eh. Kahit naman hindi umuwi ang ibon mo, panalo ka eh. At least, may bawi ka. Kaysa naman bumawi ka na, wala ka na talagang babawian. Kasi, unang-una, wala ka ng ibon, talo ka pa. Marami kasi akong kakilalang puncher na ganyan, nagkakarera sa simula, dudulo ng konti, sa bandang muli, magagastos lang, talo rin naman. Pero walang napapanalunan. Magkukwit ka na nun. Siyempre, quit na tayo nun. Malungkot yun, malungkot na buhay ng puncher yun. Kasi ako, siguro, baka marami magagalit na, dahil hindi pa naman talaga ako totally pusong puncher, mag-aalaga pa lang ako ng ibon. Kasi mga ibon ko, kahit nasabihin natin na iniisip ko sila ng pera, mahal ko sila. Kasi, kita mo naman mga itsura hindi na papabayaan yan. Maaaring hindi ko pa alam, marami pa akong hindi alam. Na kagaya ng ibang matatagal na. Hindi ako magaling na puncher pa. Kasi ang magaling na puncher, ibig sabihin, para sa akin bukod sa pananalo, marami na talaga nakakakilala sa iyo. Ngayon, kung sasabihin ng iba na marami na nakakakilala sa akin, hindi pwede na ako maging magaling. Ihanay man lang kahit na sabihin natin pang 101. Pwede na ako doon. Kasi hindi naman nga ako mainggiling tao. Ang gusto ko lang manalo. Kaya yun nga yung mamaya na pagbaba namin, dun ko i-conduct kung paano manalo. Pwede ko kayong matulungan doon kung paano tayo manalo.